Sa isang mundo kung saan nagsasanib ang mahika at teknolohiya, sumibol ang bansang Numenora, isang micronation na binuo mula sa abo ng nakaraan. Sa loob ng 3 araw, sumiklab ang kapangyarihan, digmaan, at lihim na nagbabanta sa balanse ng liwanag at dilim. Samahan si Danny Reyes at ang kanyang pamilya, kaibigan, at mga bagong alyado habang hinaharap nila ang mga banta mula sa labas at sa loob ng bansa. Mula sa misteryosong Lumen Crystals hanggang sa mahiwagang Crystal Dome Warden, bawat hakbang ay puno ng panganib at kababalaghan. Ngunit sa gitna ng digmaan at intriga, may umusbong na bagong damdamin at ugnayan na magpapabago sa kanilang mundo, at sa kanilang mga puso. Eclipsera Season 1, isang kwento ng liwanag, kapangyarihan, at pagmamahal na susubok sa tibay ng bawat isa. Liwanag sa bawat anino, rise, Guardians, rise! Sa silong ng dilim, tayo'y bumangon. Bawat hakbang, puso'y puno ng apoy. Ang laban ng kahapon, dalay aral. Ngayon ay oras na, tayo'y magtagumpay. Feel the power sa ating kamay, tinig ng bayan walang susuko. Together we stand, kahit saan man, liwanag ng luminara itataas. Rise up, guardians of the light. Bawat laban, bawat pangarap, tayo'y magwawagi tonight. Liwanag at tapang sa puso ng bawat isa. Eclipsera, our destiny, shine forever bright. Sa hangin ng bukang liwayway, sigaw ng kapatid. Kapatiran, lakas, magkaisa sa bawat pagdapit. Misteryo at mahika sa ating palad. Hawak kamay, walang hadlang, sabay nating haharap. Feel the courage sa ating dibdib, ang bawat bituin, gabay sa daan. We fight as one, di mawawala ang liwanag, tinig ng
Prologue. Timestamp at location, 16 na taon bago ang Chapter 1, nayon ng mga antengerong albularyo. Ang hangin sa maliit na nayon ay payapa at tahimik, halos walang kaibahan sa bawat araw na dumaraan. Ang mga punong kahoy ay nakayuko sa kanilang sariling bigat, sumasabay sa dahan-daang pag-ikot ng araw, habang ang mga ilog at sapa ay umaagos ng malinaw, nagdadala ng malamig na simoy sa bawat sulok ng baryo. Ang mga tao, simple at masipag, ay naglalakad sa mga lupaing may bakas ng kanilang mga paa, sabay sa mga albularyo na abala sa kanilang mga ritual at orasayon, nagmementena ng balanse sa pagitan ng nakikita at nakatago. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may kakaibang anino ang sumasayaw sa ilalim ng buwan. Ang liwanag nito, bagaman malamlam, ay nagbigay diin sa mga lumang simbolo at sagisag na nakaukit sa kahoy at bato ng nayon. Para sa karamihan, ito'y bahagi lamang ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, isang paalala ng kanilang kaugnayan sa engkanto at mahiwagang mundo. Ngunit may mga nilalang na hindi bahagi ng mundong iyon, mga nilalang ng dilim, na naghihintay sa tamang sandali upang lusubin ang kanilang tahanan. Hindi nagtagal, dumating ang gabing nagbago sa takbo ng kanilang buhay. Ang katahimikan ay naputol ng huni ng takot at sigaw. Ang apoy ay sumiklab sa mga tahanan, samilaw sa gabi, at pinatay ang bawat liwanag na nagbigay buhay sa nayon. Ang mga antengerong albularyo ay lumaban ng buong tapang, pero ang puwersa ng dilim ay hindi matalo. Maraming buhay ang nawala, kasama ang pinakamamahal ng ilan, ang ama, ang asawa, o ang anak, at ang mga nag-iisang nakaligtas ay napilitang humiwalay, dala ang sakit, pangungulila, at alaala ng trahedya. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilya ang nagawang makaligtas, ngunit ang kanilang buhay ay di na muling magiging buo. Si Danny, 10 taong gulang, ay pinilit humiwalay sa kanyang kapatid na si Roy at sa kanilang ina na si Elaine. Ang ama nilang si Roy Alcantara Reyes, matapang at mapagmahal, ay nag-alay ng sarili upang ipagtanggol ang nayon, iniwan sa kanila ang alaala ng tapang at pagmamahal. Ang bawat hakbang ng magkakaibang direksyon ay tila nagbabanta ng bagong simula, ngunit isang simula na puno ng hamon, misteryo, at hindi malilimuutang alaala ng nakaraan. At sa gitna ng pagkalat ng dilim at lungkot, ang apoy ng buhay, pagmamahal, at alaala ng nayon ay nanatiling nagliliyab sa puso ng bawat nakaligtas, handang harapin ang bawat hamon na dala ng kanilang tadhana. Eclipsera, Chapter 1, Scene 1. Timestamp at location, 16 na taon matapos ang trahedya, Barangay Ogod, Donsol, Sorsogon. Pagkalipas ng 16 na taon, ang araw ay sumilip sa malawak at maaliwalas na bahay sa tabing dagat ng Barangay Ogod. Ang hangin mula sa dagat ay dala ang bahagyang alat at malamig na simoy, na nagbibigay ng kaaya-ayang simula sa bawat umaga. Sa loob ng bahay, tahimik ngunit puno ng buhay, nakaupo si Danny sa kanyang lumang upuang kahoy. Sa harap niya ay isang piano keyboard at ang bagong lyrics ng komposisyon na kanyang inihahanda. Bagamat sikat bilang isang singer sa bayan ng Donsol, nanatiling humble si Danny. Ang kanyang talento ay kinikilala at minamahal ng marami, subalit sa bawat ngiti at saya na ipinapakita niya, sariwa pa rin sa kanyang alaala ang trahedyang nagbago sa kanyang buhay. Ang pagkawala ng ama, ang pagkakahiwalay sa kanyang ina at kapatid, ay laging nag-iiwan ng bakas sa kanyang puso, isang paalala ng nakaraan na hindi may kakaila. Ilang sandali pa, ang mga kasamahan niya sa bahay ay unti-unting lumabas sa kanilang mga kwarto. Ang unang lumabas ay si Paulo, maingat at maayos ang pagkakasuot. Dala ang kanyang tablet na puno ng notes at plano para sa araw. Sinundan siya ni Rafael, hawak ang ilang armas na karaniwan nilang ginagamit sa training, kasunod si Jayden na may maasim. Ngunit nakakatawang ekspresyon sa mukha, at huli si Vince, na may dalang laptop at iba pang gadgets. Paulo, morning, Danny. Ready na ba sa bagong practice ng kanta mo? Danny, ngumiti, morning, guys. Oo, gusto kong tapusin itong bagong composition bago mag-alas 2. Rafael, huwag mong kalimutan, may training tayo mamaya. Kailangan din nating maghanda sa mga drills. Jayden, sana wag maistorbo si Danny habang nagko-compose. Alam nyo naman kung gaano siya ka-passionate. Vince, hahaha, tama ka, Jayden. Pero kung kakailanganin ng tech support, andito lang ako. Habang nag-uusap ang mga kaibigan, si Danny ay unti-unting bumangon at nag-adjust sa keyboard,
humihinga ng malalim. Ramdam niya ang presensya ng bawat isa, isang pamilya sa sarili nilang paraan, na nagbibigay ng aliw at suporta sa kanyang araw-araw. Sa kabila ng kasayahan, may kakaibang pakiramdam siya na parang may paparating na hindi inaasahan, isang bagay na magbabalik ng alaala ng nakaraan at maghahanda sa kanya sa mas malaking hamon. Scene 2, timestamp at location, umaga, bahay ni Danny, Barangay Ogod, Donsol, Sorsogon. Habang nagkakatuwaan at nag-uusap ang grupo, ang hangin ay napuno ng enerhiya nang marinig ang mga hakbang sa labas ng bahay. Hindi nagtagal, isa-isang lumabas sa kanilang sasakyan ng Cordero triplets, Rapina, Ciara, at Lucy, kasunod ang Rocco's brothers, sina Jed at Ray. Ang tatlong magkakapatid ay may dalang mga bag at kagamitan para sa kanilang mga practice, habang ang magkapatid na Rocco's ay may dalang pagkain at pastries, handang pasayahin ang buong bahay. Agad na naramdaman ang kasiglahan ng buong bahay. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng pagpapakita ng excitement, ngunit sa kabila ng ingay at tawa, ramdam pa rin ang samahan at pagkakaintindihan ng grupo. Rapina, morning, everyone. Excited na ba kayong sa rehearsal natin mamaya? Ciara, tahimik pero may ngiti sa labi, hindi ako makapaghintay. Lucy, at huwag kayong mag-alala, nagdala rin ako ng bagong arrows para sa practice. Jed, hala, smelly pero delicious pastries. Sana magustuhan nyo. Ray, pasensya na kung tahimik lang ako, pero andito rin para suportahan kayong lahat. Danny, ngumiti at tumayo, perfect timing, guys. Farah, simulan natin ang umaga. May bago akong composition na gusto ipakita sa inyo. Habang nagkakatuwaan ang grupo sa loob ng bahay, ramdam ni Danny ang init at ginhawa ng presensya ng kanyang mga kaibigan at kasama sa bahay. Ang bawat isa ay may kani-kanyang talento at kasanayan, at sa kabila ng pagkakaiba-iba, nagbubuo sila ng isang solidong samahan. Sa labas, ang araw ay sumisiklab sa kalangitan, unti-unting naglalantad ng liwanag sa tabing dagat, na parabang paalala ng bagong simula at bagong hamon na naghihintay sa kanila. Scene 3, timestamp at location, 9 AM, bahay ni Danny, Barangay Ogod, Donsol, Sorsogon. Ilang sandali matapos ang kaguluhan at kasiyahan sa pagdating ng Cordero triplets at Rocco's brothers, nagsimula na ang rehearsal. Nakaposisyon si Danny sa piano keyboard, hawak ang kanyang bagong komposisyon. Ang iba ay nakaayos sa paligid, handa sa kani-kanilang papel sa practice. Ang musika ay unti-unting umagos sa buong bahay, dumadaloy sa bawat silid at koridor, nag-iiwan ng enerhiya at focus sa lahat ng kasali. Danny, okay, simulan natin sa verse. Rapina, ikaw muna sa vocals, Lucy sa bakang harmony, Ciara sa percussion. Rapina, got it. Handa na ako. Lucy, perfect. Let's make this clean and tight. Ciara, tahimik pero may kumpiyansang kilos, copy that. Jed, ako rin, ready na ang snack sa break time. Ray, mas okay kung matapos muna natin ang first run bago kumain. Paulo, Danny, habang nagre-rehearse tayo, i-check natin ang tempo at transitions. Habang tumutugtog ang piano at umaawit si Rapina, ramdam ni Danny ang koneksyon ng bawat isa. Ang bawat nota, bawat ritmo, ay tila nagdadala ng kakaibang enerhiya, isang kombinasyon ng talento, disiplina, at pagkakaibigan. Kahit sa simpleng rehearsal, naramdaman niya ang init ng samahan at ang kapangyarihang dala ng musika sa kanilang grupo. Sa labas ng bahay, ang araw ay sumisilip ng mas maliwanag, at ang dagat sa tabi ay kumikislap sa liwanag ng umaga. Ngunit sa kabila ng kasiyahan at tunog ng musika, may bahagyang tensyon na hindi nakikita ng iba, isang pakiramdam na may paparating na kakaibang pangyayari, isang bagay na magbabalik ng alaala ng nakaraan at hamon sa bawat isa sa kanila. Scene 4, timestamp at location, 10 AM, bahay ni Danny, Barangay Ogod, Donsol, Sorsogon. Matapos ang masiglang rehearsal, nag-snack na ang buong grupo. Ang mesa ay puno ng pagkain, mga pastries mula kay Jed at Ray, mga inumin, at ilang simpleng merienda na dala ng iba. Ang tawanan at hawak-hakan ay bumabalot sa bawat sulok ng bahay, nagbibigay ng ginhawa pagkatapos ng matinding practice. Ngunit sa kasiyahang iyon, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mang Pedring, ang kapitan ng Barangay Ogod.
Ang kanyang mukha ay seryoso at may kaunting pangamba sa mga mata. Kaagad niyang hinarap ang grupo at nagbigay ng balita na nagpatigil sa bawat tawa sa paligid. Mang Pedreng, magandang umaga sa inyo. Pasensya na sa pagkaabala, pero may kailangang ipaalam. May natagpo ang bangkay sa dalampasigan ng Sitio Dawaitan kaninang umaga. Danny, nagulat at tumayo. Bangkay? Saan po? Mang Pedreng, doon sa hilagang dulo ng baybayin. Ayon sa initial report, ang pumaslang ay isang aswang na gabunan. Rafael, aswang, gabunan. Malapit ba iyon dito? Paulo, kailangan natin maging maingat, hindi biro ang ganitong bagay. Danny, malalim ang hininga. Gabunan, parang ang dami na nating naririnig na ganito kamakailan. Habang nag-uusap ang grupo tungkol sa balita, tumigil sa pag-snack si Danny sa sandaling narinig ang pangalan ng aswang. Ramdam niya ang bigat ng nangyari, isang paalala ng panganib at ng mundo na minsang winasak ang kanilang lumang nayon. Sa parehong oras, dumaan sa harapan ng bahay ang kotse ni Ira Villanueva, ang pinsan ni Danny na matagal na niyang hindi nakita mula noong trahedya ng lumang nayon. Ramdam ni Danny ang kakaibang kilig at kaba nang makilala ang kotse. Hindi nagtagal, bumaba si Ira mula sa sasakyan, may matatag na hakbang at diretsyong tumingin kay Danny, handang kumpirmahin kung siya nga ba ang nakita niya matapos ang mahabang panahon ng pagkakahiwalay. Dialogue Block 2. Ira, Danny, ikaw ba yun? Tumayo sa labas ng sasakyan, nagmamantika ang mata. Danny, nagulat, huminto sa paggalaw. Ira. Boses niya ay halong kaba at tuwa. Rapina, wow, sino siya? Paulo, mukhang matagal na niyang di nakikita si Danny. Danny, tahimik, nakatingin kay Ira, pinsan ko, Ira. Sa pagitan ng sorpresa, tuwa, at kaba, ramdam ng lahat ang bigat ng pagkakataon. Ang muling pagkikita ay puno ng emosyon, at sa likod ng kasiyahan, naroon ang paalala na sa mundong puno ng supernatural na panganib, bawat reunion ay maaaring magdala ng bagong hamon. Scene 5. Timestamp at location, 10:05 AM, harap ng bahay ni Danny, Barangay Ogod, Donsol, Sorsogon. Ilang sandali matapos ang muling pagkakita ni Danny kay Ira sa labas, nagpasya siyang lumabas ng bahay. Tumayo siya sa bakod at binuksan ang gate ng dahan-dahan, damang-dama ang init ng araw sa kanyang balikat at ang simoy ng dagat na humahaplos sa kanyang mukha. Ang bawat hakbang patungo sa driveway ay puno ng kakaibang tensyon, isang halo ng kaba, excitement, at matagal ng hinanap na emosyon. Hindi nagtagal, nakita ni Danny ang mata ni Ira, ang parehong matang matagal niyang naaalala mula pa sa nakaraan. Hindi niya inaasahan ang ganoong bigla ang damdamin, ngunit tila natural lang ang pagkakaugnay nila sa sandaling iyon. Sa mismong paglapit ni Danny sa gate, walang palem o pag-iingat, niyakap siya ni Ira ng mahigpit, parang sinusubukang iparating sa kanya ang lahat ng damdamin na hindi nila naipahayag sa loob ng 16 na taon. Ira, Danny, hindi ako makapaniwala na nakikita pa rin kita, matagal na tayong di nagkita. Danny, hinawakan ang balikat ni Ira, bahagyang nanginginig, pinsan, hindi ko akalaing darating ang araw na makikita pa rin kita. Ira, sana hindi mo na rin nakalimutan ang nangyari sa atin noon, sa lumang nayon. Danny, tahimik sandali, unti-unting lumabas ang alaala ng trahedya, hindi ko makakalimutan, Ira. Lahat ng nangyari, dala-dala ko pa rin. Rapina, sa gilid, mahina ang tinig, sobrang emosyonal pala ang reunion nila. Lucy, nakikita niyo ba? Halos ramdam mo ang bigat ng damdamin nila. Shiara, tahimik, nakatingin kay Danny at Ira, parang may tensyon, pero sa magandang paraan. Habang magkahawak ang mga kamay ni Danny at Ira, ramdam nila pareho ang init ng nakalipas na alaala, ang lungkot, takot, at pangungulila. Ang bawat segundo ay tila naglalaman ng mahabang kwento ng pagkakahiwalay at muling pagkikita. Hindi lamang reunion ito, isang paalala na ang mundo na minsang winasak ng trahedya ay patuloy na naglalaman ng panganib at misteryo. Ang hangin mula sa dagat ay nagdala ng kakaibang aroma, halimuyak ng asin, halimuyak ng lumang kahoy mula sa bahay, at bahagyang halimuyak ng bulaklak na nakatanim sa bakuran. Ang paligid ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay puno ng enerhiya ng muling pagkikita, ng nakaraan na bumabalik sa alaala, at ng paparating na hamon na hindi nila paalam. Danny,
hindi ko akalaing darating ka talaga rito. Ira, bakit ngayon ka lang dumating? Ira, naghintay ako sa tamang oras, at kailangan kong makita kung ligtas ka pa. Hindi ko kayang balikan ang nakaraan kung hindi ko alam ang nangyari sa iyo. Danny, salamat, sa totoo lang, kahit matagal na tayong di nagkita, parang andyan ka lang palagi sa isip ko. Ira, ngumiti, ako rin, Danny. Kahit anong mangyari noon, hindi kita nakalimutan. Vince, sa gilid? Bamantong hininga, wow, intense. Pero ang saya rin ng muling pagkikita nila. Paulo, Danny, tingnan mo rin ang grupo. Mukhang napapansin nilang espesyal ang reunion na ito. Habang nag-uusap ang grupo, unti-unti silang lumapit upang mas maging malapit sa lugar. Ang bawat isa ay tila nakikinig sa katahimikan at emosyon ng dalawa, ramdam ang bigat ng sandaling ito. Para kay Danny, ang pakiramdam ay halo ng saya, lungkot, at pangamba, siyang dahilan kung bakit mas lalo niyang pinapahalagahan ang bawat sandali sa harap ni Ira. Ngunit kahit sa ganitong emosyonal na reunion, may kakaibang tensyon na hindi pa nila nararamdaman sa harap, ang banta ng labis na panganib mula sa aswang nagabunan sa sitio Dawaitan. Ang bawat sandali na lumilipas ay paalala na sa mundo nila, ang kagalakan ay palaging sinasalubong ng panganib, at ang bawat reunion ay maaaring magdala ng bagong hamon. Ang dagat sa tabi ng bahay ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng umaga, nagmumungkahi ng kalmadong tanawin, ngunit sa ilalim ng liwanag, may anino, isang anino na darating, naghihintay sa tamang sandali upang ipakita ang panganib at misteryo. Para kay Danny at Ira, ang muling pagkikita ay simula pa lamang, isang simula na puno ng emosyon, nostalgia, at mga hindi inaasahang pangyayari. Scene 6. Timestamp at location, 10:30 AM, Barangay Ogod at City Hall, Donsol, Sorsogon. Ilang sandali matapos ang emosyonal na muling pagkikita nina Danny at Ira sa harap ng bahay, tumawag si Ira sa kanyang nakababatang kapatid na si Jefferson. Sa kabilang dulo ng linya, narinig ni Jefferson ang excited na boses ng ate. Ira, Jeff, natagpuan ko na si Danny. Nandito siya sa Barangay Ogod. Jefferson, nagulat at bahagyang huminto sa paglalakad. Ha? Talaga, paano mo siya nakita? Ira, hindi ko rin akalaing magkikita pa tayo pagkatapos ng mahabang panahon. Kailangan mong pumunta, Jeff. Mahalagang makita mo rin siya. Jefferson, okay, bibigyan kita ng ilang minuto para ilarawan ang lugar. Aalis na ako agad. Samantala, sa sentrong bayan ng Donsol, kakauwi lang ni Jefferson mula sa kanyang championship game sa Sorsogon Basketball League. Sa labas ng gym, huminga siya ng malalim, ramdam ang pagod sa katawan ngunit puno ng excitement at kuryosidad. Dala ang mga iniwang gamit sa locker room, mabilis niyang inilabas ang telepono at tinawagan si Danny. Nang malaman niyang abala si Danny sa rehearsal, inulit niya ang tawag sa kanyang ate. Hindi nagtagal, habang nag-uusap sina Jefferson at Ira, tinawagan naman ni Jefferson ang ama nilang si Gustavo, na kasalukuyang nasa City Hall ng Donsol bilang mayor. Naroon din si Crystal, ang kanilang ina at vice mayor, na nakikinig sa usapan at kaagad na nakaramdam ng interes sa mga nangyayari sa pamilya at sa muling pagkikita nina Danny at Ira. Jefferson, Kai, Ate Ira just told me natagpuan na niya si Danny. Nandito siya sa Barangay Ogod, kasama ang grupo niya. Gustavo, Danny Reyes. Anak ng mga pumanaw na albularyo. Tama ba ang narinig ko? Crystal, oo, nakikinig ako sa usapan nyo. Mukhang importante ito. Dapat nating siguraduhin na ligtas ang lahat. Gustavo, Jeff, handa ka ba? Maaari itong maging delikado, lalo na kung may kinalaman sa mga supernatural na nilalang. Jefferson, opo, Kai. Gagawin ko ang lahat para maging maayos at ligtas si Danny. Kakaiba ang sitwasyong ito, pero handa ako. Habang nag-uusap ang pamilya Villanueva sa City Hall, ramdam ang tensyon sa bawat salita. Para kay Jefferson, ang muling pagkikita ng pinsan niyang si Danny ay hindi lamang isang reunion, isa itong tawag sa aksyon, isang paalala na sa mundong puno ng panganib at supernatural na banta, bawat koneksyon at relasyon ay maaaring maging susi sa kaligtasan. Si Crystal ay nakatingin sa labas ng bintana, pilit iniisip kung paano maayos na makokontrol ang sitwasyon. Alam niya na ang mga bata nila, Jefferson at Ira, ay may sariling kakayahan at katapangan,
ngunit hindi may kakailan na may panganib na nakalinya sa kanilang mga hakbang. Si Gustavo, sa kabilang banda, ay nakatutok sa telepono, sinusubukang alamin ang buong detalye habang pinaplanong magsagawa ng mga hakbang para sa proteksyon ng pamilya at ng komunidad. Ira, Jeff, dapat natin itong ayusin ng maaga. Hindi ko gusto na maabala ang safety ni Danny at ng kanyang grupo. Jefferson, sang-ayon ako, ate. Pupunta ako kaagad, at hindi ko hahayaang may masaktan. Crystal, mag-ingat kayo pareho. At huwag kayong magmadali. Planuhin ang bawat hakbang. Gustavo, tama si Crystal. Kahit kilala ko ang sitwasyon, kailangan nating maging maingat. Hindi biro ang mga nilalang na binanggit. Habang pinaplano ng pamilya Villanueva ang susunod na hakbang, ang bawat isa ay ramdam ang bigat ng responsibilidad. Ang muling pagkikita nina Danny at Ira ay nagbigay ng pag-asa, ngunit sa ilalim ng mga ngiti at kasiglahan, may banta pa rin na nakatago sa dilim ng sitio Dawaitan. Ang oras ay patuloy na lumilipad, at bawat sandali ay mahalaga, isang paalala na sa mundong puno ng misteryo at panganib, ang bawat koneksyon, bawat desisyon, at bawat hakbang ay may malaking epekto sa kinabukasan. Scene 7. Timestamp at location, 11 AM, bahay ni Danny, Barangay Ogod, Donsol, Sorsogon. Ilang sandali matapos ang tawag kay Jefferson, dumating siya sa bahay ni Danny. Paglapit niya sa gate, agad siyang sinalubong ni Ira. Ang mukha ni Ira ay may halo ng excitement at ginhawa, ramdam ang saya sa bawat kilos. Ira, Jeff, narito ka na. Ang dali mo. Jefferson, ngumiti habang nilalapitan, ate, sinabi mo ba talaga na nandito siya? Ira, oo naman. Tignan mo na lang, nandyan siya sa harap. Dahan-dahan tumingin si Jefferson sa paligid ng bakuran, at sa gitna ng liwanag ng umaga, nakita niya si Danny. Ang pagkakakilala sa pinsan niyang matagal nang di nakita ay nagdulot ng kakaibang kombinasyon ng sorpresa, tuwa, at nostalgia. Para sa sandaling iyon, tila huminto ang oras sa pagitan nila, isang maikling segundo ng pagkilala at pag-alala sa mga nakalipas na taon. Jefferson, Danny, hindi ko akalaing makikita pa kita. Danny, ngumiti ng bahagya, Jeff. Ang tagal mo nang di nakikita. Ang saya na makita ka rin. Ira, tingnan nyo naman, magkatulad ng pagkakabata, hindi ba? Raphina, nakatingin kay Danny at Jefferson, parang reunion episode sa buhay nila. Paulo, maganda rin na magkakasama na sila muli. Pero tandaan natin, may balita pa tungkol sa sitio Dawaitan. Habang nag-uusap ang grupo at nagtatagpo ang pamilya, ramdam ni Danny ang init ng suporta mula sa mga pinsan at kaibigan. Sa kabila ng kasiyahan, may bahagyang tensyon sa paligid, isang paalala na sa mundong puno ng supernatural na panganib, ang bawat reunion ay maaaring magdala rin ng bagong hamon. Ang liwanag ng araw ay kumikislap sa tabing dagat, nagmumungkahi ng katahimikan, ngunit sa ilalim ng liwanag, may anino pa rin, isang anino na magdadala sa grupo sa susunod na pagsubok, isang paalala na sa mundo nila, ang saya at panganib ay laging magkasabay. Scene 8. Timestamp at location, alas 12 NN, bahay ni Danny, Barangay Ogod, Donsol, Sorsogon. Ilang sandali matapos ang reunion ni Danny, Ira, at Jefferson, nagsimula na silang maghanda para sa tanghalian. Ang mesa ay puno ng pagkain, mga lutong bahay na dala ni Jed at Ray, at ilang merienda mula sa mga Cortero triplets. Habang kumakain, ramdam ng lahat ang masayang enerhiya na nagmumula sa kanilang pagkakasama. Ngunit sa bawat tawa at kwentuhan, napansin ng ilan sa mga kasamahan ni Danny ang malapit na relasyon ng pinsan at pinsan. Ang mga tingin, mga bahagyang pagkakayakap, at mga tawanan ni Danny at Ira ay tila nagmumungkahi ng mas malalim na koneksyon, parang magkasintahan sa mga nakatingin mula sa gilid. Raphina, parang may chemistry ang dalawa, hindi ba? Lucy, oo nga, damang-dama mo na parang sila'y magkasintahan. Shiara, tahimik, nakatingin, hindi ko alam, pero parang natural lang ang closeness nila. Vince, interesting. Pero dapat rin nating pagtuunan ng pansin ang training mamaya. Paulo, tama si Vince. May kasunod na balita pa tayo. Habang nag-uusap ang grupo, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Kapitan Pedring. Ang kanyang mukha ay seryoso at halatang may dalang balita na hindi magaan. Kaagad niyang hinarap ang lahat at nagsimulang magpaliwanag.
Mang Pedring, pasensya na sa pagkaabala ninyo muli, pero may bagong impormasyon na kailangan ninyong malaman. Danny, tumayo, seryoso ang mukha, ano na naman, Kapitan? Mang Pedring, bukod sa gabunan na natagpuan natin sa sitio Dawaitan, may naitalang insidente kagabi sa sitio Rawis, isang tiktik ang umatake, at sa kasamaang palad, isang buntis ang nasawi. Ira, huminto sa pagkain, napanganga, tiktik. Buntis. Dito sa malapit lang. Mang Pedring, oo, Ira. Hindi pa natin alam kung ilan pa ang naapektuhan, ngunit kailangan ninyong maging maingat. Ang parehong sitio Dawaitan at Rawis ay nasa ilalim ng panganib. Jefferson, grabe, hindi biro ang ganitong pangyayari. Rafael, kailangan natin maghanda. Hindi pwedeng basta-basta lang pumunta doon. Ang balitang iyon ay nagdulot ng katahimikan sa mesa. Ang saya at tawa ng tanghalian ay biglang napalitan ng tensyon at pangamba. Ramdam ng lahat na ang simpleng reunion at meal break ay natigil ng bigla ang babala. Para kay Danny, ang bagong balita ay isang paalala na sa mundong kanyang ginagalawan, ang kasiyahan ay palaging sinasalubong ng panganib. Ang kanyang mga kasama sa bahay, mula sa Cortero triplets hanggang sa Roccos Brothers, ay nagsimulang mag-organisa at magplano, ramdam ang bigat ng responsibilidad at pangangailangan na maging handa sa anumang laban. Danny, okay, lahat. Dapat tayong maghanda, hindi pwedeng palampasin ang panganib na ito. Ira, tama ka, Danny. Pero una, siguruhin nating ligtas muna ang sitio Dawaitan, Jefferson, at saka Rawis. Dalawa ang site na kailangan natin bantayan. Paulo, kailangan natin ng strategy. Huwag basta-basta lalapit kung hindi alam ang buong sitwasyon. Shiara, ako ang susubaybay sa mga kalaban. Silent approach ang kailangan. Lucy, at ako, ranged support. Bawal ang pagkakamali sa ganitong sitwasyon. Habang pinaplano ng grupo ang mga susunod nilang hakbang, ramdam nila ang bigat ng responsibilidad sa kanilang mga balikat. Ang bawat aksyon ay dapat maingat, at ang bawat desisyon ay may malalim na epekto, hindi lamang sa kanilang sarili kundi pati sa mga inosenteng tao na nasa paligid. Sa ilalim ng liwanag ng tanghalian, ang hangin ay tila nagdala ng kakaibang pahiwatig, isang paalala na ang mundo nila ay puno ng misteryo, panganib, at hindi inaasahang banta. Ang mga susunod na sandali ay magpapakita kung gaano kaepektibo ang kanilang teamwork, katapangan, at kakayahan laban sa mga nilalang na nagbabantang sirain ang katahimikan sa Barangay Ogod. Sinsyang, timestamp at location, alas 12:30 NN, bahay ni Danny, Barangay Ogod, Donsol, Sorsogon. Ilang sandali matapos ang unang tensyon sa tanghalian, dumating na sa bahay sina Gustavo at Crystal, magulang nina Ira at Jefferson. Ang kanilang presensya ay agad na nagdala ng seryosong enerhiya sa buong mesa. Ang bawat isa sa mesa ay nakaramdam ng bigat ng sitwasyon. Ang dati masayang kwentuhan ay ngayon napalitan ng nakabibinging anticipation. Ang pamilya Villanueva ay alam kung paano humarap sa panganib, ngunit ramdam ng lahat na ang kasalukuyang banta, ang gabunan sa sitio Dawaitan at tiktik sa sitio Rawis, ay mas delikado kaysa sa anumang nakaraan nila. Gustavo, salamat sa pag-abang ninyo. Naiintindihan ko na may mga bagong insidente tayo. Kailangan natin magplano agad. Crystal, tama. Hindi pwede ang aksidente o hindi maingat na hakbang. Ligtas muna ang bawat isa bago tayo pumunta sa field. Danny, opo, Kai at Nay. May mga pinsan at kaibigan na dito rin, kaya dapat maayos ang plano. Ira, exactly. Kaya nga tinawag ko si Jeff kaagad. Kailangan natin siya sa ground operation. Jefferson, handa ako, ate. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan si Danny at ang mga tao sa sitio Dawaitan at Rawis. Naupo si Crystal sa dulo ng mesa at sinimulang ailatag ang mga pangunahing punto. Ang bawat isa sa grupo ay may papel sa magiging aksyon, si Danny at Jefferson bilang frontline, sina Ira at Cortero triplets bilang support at intelligence, at sina Jed at Ray para sa logistical support at pagkain upang mapanatili ang stamina ng buong grupo. Crystal, una, kailangan nating hatiin ang strategy sa dalawang side. Gabunan at Rawis, sino ang makakapunta saan, at sino ang magbibigay ng backup? Paulo, para sa gabunan, ako at si Rafael ang magsisiguro ng entry point at defense. Jaden at Vince ang magbibigay ng reconnaissance gamit ang tech at martial arts skills.
Lucy, ako at Chiara ang magbabantay sa ranged support at stealth maneuvers. Rapina, sa hilang support. Rapina, opo, kailangan natin maging mabilis sa anumang aksyon, lalo na kung may casualties. Jefferson, ako at Danny ang frontline. Handa kami sa direct engagement. Ira, at ako, ayusin natin ang coordination sa pagitan ng dalawang sites at patuloy ang komunikasyon. Gustavo, tama. At huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat isa ay prioridad. Huwag magpadalos-dalos kahit matindi ang sitwasyon. Habang lumalalim ang plano, ramdam ng bawat isa ang bigat ng responsibilidad. Ang bawat galaw ay kailangang maayos, at ang bawat desisyon ay may malalim na epekto. Hindi lamang ang kaligtasan ng kanilang mga kasamahan ang nakataya, kundi pati na rin ang katahimikan ng mga sitio Dawaitan at Rawis. Sa kabila ng tensyon, may halong kumpiyansa ang bawat isa. Alam nila na ang kanilang teamwork at mga kasanayan ay susi sa tagumpay. Ang strategic launch meeting ay hindi lamang para sa pagkain, kundi isang pagsasanay sa kung paano haharapin ang panganib, paano protektahan ang pamilya at kaibigan, at paano ipatupad ang taktika sa mundong puno ng misteryo at supernatural na banta. Danny, okay, lahat. Let's do this. Pero tandaan natin, teamwork muna. Hindi pwedeng may mag-isa. Jefferson, sang-ayon ako. Labanan natin ito ng maayos, at ligtas. Ira, communication is key. Kapag may kaganapan sa field, agad nating ibalita. Gustavo, good. Ang bawat hakbang ay dapat planado. Kahit may panganib, hindi tayo papayag na may masaktan. Crystal, sakto. Ngayon, matapos ang launch, simulan natin ang preparasyon. Ang oras ay mahalaga. Nagtapos ang strategic launch meeting sa bahay ni Danny, at ang bawat isa ay nagkaroon ng malinaw na papel sa paparating na operasyon. Habang natatapos ang tanghalian, ramdam ang tensyon at excitement na sabay na humahalo, isang paalala na sa mundong puno ng supernatural na panganib. Ang bawat minuto ay mahalaga, at bawat hakbang ay may katumbas na epekto sa kaligtasan at tagumpay ng buong grupo. Scene 10, timestamp at location, 1:30 p.m., Barangay Ogod, Donsol, Sorsogon. Matapos ang strategic launch meeting, nagsimula na ang deployment ng grupo. Ang bawat kasapi ay alam na ang kani-kanilang papel, si Danny at Jefferson bilang frontline sa sitio Dawaitan, sina Ira, Cortero triplets, at Vince bilang support at reconnaissance, habang sina Jed at Ray ang nakatuon sa logistical support. Habang nagkakilos ang grupo, ramdam ang tensyon sa hangin. Ang tahimik na bakuran ng bahay ni Danny ay napuno ng pag-aani ng supplies, pakikibahagi sa communication equipment, at huling pag-check sa armas at gadgets. Ang bawat galaw ay may purpose, at ang bawat miyembro ay nakatutok sa kanilang responsibilidad. Sa kabilang banda, sa barangay hall, bumaba ang secretary upang iparating sa publiko ang opisyal na anunsyo. Ang mga tao ay nakinig sa mikropono habang nakatayo sa plaza, ramdam ang bigat ng babala sa bawat salita. Secretary ng Barangay Hall, paalala sa lahat ng residente, dahil sa pangyayaring kinasasangkutan ng mga nilalang nagabunan at tiktik sa ating mga sitio Dawaitan at Rawis, ipinag-uutos ng pamahalaang Barangay Ogod ang curfew simula ngayong araw. Mamamayan, nag-uusap sa isa't isa, ano ito? Gabunan, tik-tik. Isa pang residente, pati buntis, nasawi sa Rawis, hindi biro. Secretary, simula ngayong alas 6 ng gabi, huwag na kayong lalabas ng inyong mga bahay. Ang barangay officials ay magpapatupad ng curfew, at hinihikayat namin kayong manatili sa ligtas na lugar. Ang anunsyo ay nagdulot ng halong takot at pangamba sa mga residente. Ang dating masiglang barangay ay tila napalitan ng katahimikan at seryosong pag-iingat. Para sa grupo ni Danny, ang curfew ay nagsilbing gabay upang tiyakin na walang inosenteng tao ang maabala o malagay sa panganib habang sila ay nagde-deploy sa sitio Dawaitan at nagbabantay sa sitio Rawis. Danny, okay, guys. Tandaan natin ang curfew. Dapat handa na lahat bago mag 6 p.m. Jefferson, opo, handa na kami. Ang priority ay ligtas na ma-assess ang sitio Dawaitan at Rawis. Ira, communication is key. Constant update sa radio at gadgets para aware tayo sa bawat galaw. Paulo, gagawin natin ang strategy step by step. Walang aksidenteng lalapit sa mga nilalang nang walang backup. Narration.
Habang nagde-deploy ang grupo sa mga site, ramdam ng bawat isa ang bigat ng responsibilidad. Ang bawat kilos ay may epekto hindi lamang sa kanilang sariling kaligtasan kundi pati na rin sa kaligtasan ng mga residente ng barangay. Ang oras ay patuloy na lumilipad, at ang paparating na gabi ay puno ng panganib. Isang paalala na sa mundong puno ng misteryo at supernatural na banta, bawat segundo ay mahalaga. Crystal, nakatingin sa mapa at nag-check sa radio, huwag kayong padalos-dalos. Bawat hakbang ay dapat planado. Gustavo, sakto. Ang bawat galaw natin ay may epekto sa buong barangay. Ligtas muna ang tao bago ang engagement. Rapina, maging alerto rin tayo sa possible casualties. Ready tayo sa healing at extraction kung kinakailangan. Shiara, stealth approach ang kailangan. Bawat galaw dapat maingat. Lucy, ako sa ranged support. Bawal ang pagkakamali. Ang deployment ay nagpatuloy habang dahan-dahan lumalapit ang oras ng curfew. Ramdam ng bawat isa ang tensyon, excitement, at pressure ng paparating na operasyon. Ang simpleng pagkilos sa bakuran at sa barangay ay nagiging bahagi ng mas malaking plano, isang taktikal na paghahanda laban sa mga nilalang na nagbabantang sirain ang katahimikan ng barangay o God. Scene 11, timestamp at location, 6 p.m., Sitio Dawaitan, Barangay Ogod, Donsol, Sorsogon. Ilang oras matapos ang deployment, dumating na ang oras na pinakahihintay, ang oras ng unang encounter sa Gabunan. Ang langit ay unti-unting nagpapakita ng mga kulay ng dapit hapon, habang ang hangin sa Sitio Dawaitan ay malamig at may halong amoy ng dagat at putik. Ang katahimikan ay nakakatakot, at ang bawat tunog, mula sa mga dahon hanggang sa alon sa dalampasigan, ay tila pinapaalala sa grupo na may panganib na nakapaligid sa kanila. Ang grupo ay nakatayo sa tabi ng kagubatan, nakaayos sa kani-kanilang strategic positions. Si Danny at Jefferson ang frontline, alerto sa bawat galaw. Si Ira at Cortero triplets ang nasa support positions, handang tumugon sa anumang pangangailangan, mula sa healing hanggang sa ranged attacks. Si Vince ay nakatutok sa surveillance gamit ang gadgets, habang sina Jed at Ray ay handa sa anumang logistical support. Ang bawat kasapi ay ramdam ang bigat ng responsibilidad. Ang karanasan at kakayahan nila ay hindi lamang laban sa ordinaryong panganib, kundi laban sa mga nilalang na may kakayahang saktan o sirain ang inosenteng tao. Danny, ready na ba kayo? Tandaan, lahat ng galaw natin ay synchronized. Jefferson, opo. Focus tayo. Bawal ang pagkakamali. Ira, communication muna. Radio check, signal clear ba sa lahat? Paulo, clear dito. Monitor natin ang bawat galaw ng Gabunan. Lucy, ako sa ranged position. Wala silang makakalusot. Rapina, ilang potions at emergency kit, handa na. Habang nagbabantay ang grupo, biglang may narinig silang kakaibang tunog. Isang halakhak na hindi pangkaraniwan, halo ng hayop at tao. Mabilis ang tibok ng puso ng bawat isa. Ang anino ng Gabunan ay unti-unting lumitaw mula sa kakahuyan, malaki, mabagsik, at puno ng galit. Jefferson, doon. Movement detected. Danny, labanan na. Huwag kayong mawawala sa posisyon. Shiara, stealth at precision. Silent approach muna. Rafael, cover fire ready. Sabayan natin ang advance ng frontline. Lumapit ang Gabunan ng may bilis at galit. Ang bawat hakbang ng grupo ay planado. Danny at Jefferson ang humaharap sa direct attack, habang Ira at Cortero triplets ang nagbibigay ng tactical support. Si Vince ay patuloy sa pagmonitor sa mga movement patterns ng nilalang, habang sina Jed at Ray ay nakatingin sa paligid para sa posibleng evacuation at supply drops kung kinakailangan. Ang encounter ay tense at mabilis. Ang halakhak ng Gabunan ay naghalo sa huni ng hangin, at bawat galaw ng grupo ay dapat tama at walang pagkukulang. Ang pagkakaayos ng bawat kasapi ay susi sa kanilang kaligtasan, at bawat taktikal na hakbang ay may direkta at malalim na epekto sa resulta ng labanan. Danny, strike at ang weak point, target sa braso at balikat. Jefferson, nakikita ko na. Follow my lead. Ira, backup sa kanan. Lucy, cover fire. Lucy, target lock. Firing in 3, 2, 1. Sa bawat suntok at galaw, ramdam ng grupo ang adrenaline at focus. Ang Gabunan ay mabilis at malupit, ngunit ang koordinasyon ng grupo ay nagpapakita ng kanilang kahusayan.
Ang bawat kasapi ay may malinaw na papel, isang synchronized na aksyon na nagmumula sa taon ng training at natural na kakayahan. Habang tumatagal, napapansin ng grupo ang pattern ng gabunan, isang pagkakataon para sa mas epektibong tactical na pagkilos. Ang encounter na ito ay hindi lamang laban sa pisikal na kakayahan ng nilalang, kundi pati sa mental at emotional resilience ng bawat miyembro. Sa dapit hapon ng Sitio Dawaitan, ang unang encounter sa gabunan ay nagtapos sa maikling tagumpay, ang grupo ay nakaligtas, ngunit ramdam nila na ito ay simula pa lamang. Ang bawat galaw, bawat desisyon, at bawat hakbang ay maghahanda sa kanila para sa mas malalaking panganib sa darating na gabi. Ang kanilang teamwork at kakayahan ay susi, at ang bawat isa ay mas lalong nagiging aware sa misteryo at panganib na patuloy na nagbabantay sa Barangay Ogod. Tahimik ang dagat, hangin ay dahan-dahan, naglalakbay ang alaala sa bawat sandali ng kahapon. Bitbit ang pangarap, pilit abutin ang liwanag. Sa puso'y naiwan mga pangako't lihim na sumiklab. Kahit lumipas ang gabi at araw, mananatili ang ilaw sa ating loob. Sa bawat luha at ngiti na nawala, ikaw at ako sa alaala'y nagtagpo. Mga bituin sa langit, gabay ng ating landas. Damdamin ay humahaplos, dahan-dahan
sa puso ng lumina.